Para namin Diyos sa mabanal pinakamamahal na Pinoon sa gabi ito, kami nagpapasalamat muli mga Pinoon sa ilagay ng kaawat kahabagan muli mga Pinoon, bagamat naroon ang kapaguran sa mga pagtatrabaho. Subalit ikaw po mga Pinoon, bigyan ng kalakasan mga Pinoon. Salamat po pinakamamahal Pinoon sa bawat bahagi po ng panambahan sa gabi ito mga Pinoon, mula mga Pinoon sa pag-aawitan, sa mapatuto mga pinawitin mga awit, bahaging pagbibigay mga Pinoon, higit sa salamatan namin ang patuloy mong pagpalamalapalamalapos sa mga Pinoon. Nasa uling tutunan kami mga Pinoon, ang pag-aaral po na yung pagpalamalapos sa laban ng patuloy sa matpat ng Bible ang lagi. So, purihan, yung pangalan mo mga Pinoon, pagpalain mo lahat ng mga kapatid, mga narito, especially po sa mga bago pa lang po sa gawa ng mga Pinoon. Ikaw po, mga Pinoon, magpaunawa sa bawat isang mga Pinoon na hiwaga po ng palaman mo sa tamat. Sa unat ng mga propeta ay mga pastor, amin po mga Pinoon, inangkin ang katugunan ng panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal Panginoon Kristo, sinasway po namin lahat ng distractions sa pagkinig. Cast out, in Jesus' name. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pinoon. Lahat ng may kamay, ipalakpak sa ating mahal na Pinoon. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, tayo po ay masa bahagi na po ng pag-aaral ng salita natin pinakamamahal na Panginoon Kristo at pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon at dubling paggalang po respeto po sa ating mga pastor. At patuloy po natin inaalala minamahal mga aral po at ibilag mga matir sa lahat po minamahal ng mga narito mga kapatid, sa mga kabangaral ko po, sa pangasiwa po ng ating beloved Lord and Preacher, minamahal Ligsays, minamahal, magandang gabi sa mga minamahal ng mga kapatid na pinagpala ng ating pinakamamahal na Kristo. Purihin po ang ating mga Pinoon mga kapatid. Handa po natin mga sarili at tayo po mag-aral na po minamahal sa banal po na salita natin pinakamamahal na Kristo. Purihin po ang Diyos mga kapatid. At minamahal sa ating pagpapatuloy po, purihin po ang ating mapagpalang Diyos sa buhay at tayo po minamahal ang ating po pag-aaralan patungkol mo mga kapatid sa Book of Life. Ayan po yung aklat ng buhay minamahal. Sa langit minamahal ito po ay mayroon pong tinatawag na aklat ng buhay. Ito po minamahal ay tatalakayin natin kung gaano ito kahalaga at minamahal kung gaano po ito minamahal kahalaga sa buhay po ng bawat isa sa atin, mga kapatid na mga narito. Purihin po, minamahal ating pagpalang Diyos sa buhay. Mga minamahal, yan, aklat ng buhay, minamahal. Purihin po ang dakilang Diyos. Minamahal, kung tayo po dito sa lupa, mayroon pong aklat, katulad ng Bible. Sa langit man, minamahal, mayroon din po. Iba po yung banal na kasulatan doon, at iba naman minamahal yung tinatawag na yung aklat na nakasulat yung mga pangalan po na mga galing po dito sa lupa na aakyat po ng langit. Purihin po ang ating mahal na Kristo. Ngayon po, minamahal, ito po ay tatalakayin natin ngayon sapagkat napakahalaga na maunawaan po natin mga kapatid ang patungkol po sa tawag na aklat po ng buhay. Gaano ba ito kahalaga minamahal sa ating po mga Kristiyano na mga narito sa lupa, mga kapatid, na naghahangad ng kalangitan pagdating po ng takdang araw. Purihin po ang ating mapagpalang Diyos minamahal. Gaano ba ito kahalaga minamahal, mga kapatid? Mga minut sa ating pagpapatuloy, buksan na po natin ating mga Biblia, mga kapatid. Purihin po ang ating mga Pinoong Kristo. Dito po, mga kapatid, sa Apokalipsis, basahin mo natin minamahal ang 21-27 po ng Revelation. Ito po sa Apokalipsis 21, ang bersikulo po ay 27. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen. Everybody say amen. Yan. Ang langit, mga kapatid, ito po'y para sa lahat. Makapag-imin ba tayo? Pero batay sa Biblia, minamahal, ang langit po, ang tanging makakapasok doon mga minamahal, kundi yaon lamang na nakatala ang pangalan doon sa aklat ng buhay sa langit. Sa makatuwid minamahal, mahalaga na malaman natin kung tayo nga po nakatala doon. Dahil pagsabi na pag wala po ito, minamahal sa langit ang ating mga pangalan, sabi ng Biblia, hindi tayo pwedeng pumasok doon pag wala doon. Ngayon po, kapag minamahal ang pangalan po ng isang tao, wala po dun sa aklat ng buhay, pakinggan naman natin kung ano po, kung saan ito pupunta. Pakinggan naman natin, minamahal, ang Apokalipsis 20:14 hanggang talatang 15 po. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 14 hanggang 15. At ang kamatayan at ang hadis ay ibinulid sa
dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Praise the Lord. Yan, mga kapatid, makita niyo po ang kahalagahan ng tinatawag minamahal na aklat ng buhay. So, biblical, minamahal, kapag kawala doon sa aklat ng buhay ang pangalan ng isang tao, sabi ng Biblia, hindi ka pwedeng pumasok ng langit. Kapag ka minamahal, nakatala ang pangalan mo doon, ang automatic minamahal, taga-langit po tayo. At kapag minamahal, wala doon ang pangalan po ng isang tao, sabi ng Biblia, ang kanyang bahagi doon sa nagdiningas ng apoy at asopri. Doon minamahal sa lake of fire, mga minamahal. Doon po ang pupuntahan po ng tao. So, talagang pinapaliwanag ng Biblia, minamahal na wala pong purgatorio at talagang langit at impyerno lamang po ang patutunguhan po ng tao. So, maliwanag po mga kapatid, biblical po, na sa mga tao minamahal na wala pong pangalan sa langit, mga kapatid, ang kanilang patutunguhan, iyan po minamahal doon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Kaya po, sabi mo minamahal, napakasimple lang pakinggan. Mga kapatid, siguro, kasi po, sabi ko minamahal, ang sikat lang po ng araw, minamahal, kapag sa panahong ito, mga kapatid, lumabas ka, halimbawa diyan ka sa highway, mga minamahal, mga bandang alas 2 hanggang alauna, alas 2, mga kapatid. Siguro 1 hour, mga kapatid, mahirap kang, siguro mga 2 hours, mga kapatid, mahirapan ka na, mga kapatid. Ganun katindi ang init. Minamahal na, simpleng init lang po mga kapatid. Pero pagka pinag-uusapan po ay ang tinatawag na lake of fire, mga minamahal, ito po ay may kahalong asupre, minamahal, pinakamabahong lugar, mga kapatid, mga tao na ang kanilang mga pangalan hindi masumpungan sa aklat po ng buhay. Makapag-imin po ba tayo mga kapatid? Ngayon ang tanong mga kapatid, kailan ba nasulat sa aklat ng buhay yung ating mga pangalan? Nasa langit na ba minamahal? Nasa aklat na ba ng buhay yung ating mga pangalan? Mga kapatid, tanungin natin na paano minamahal na isulat yung pangalan po natin sa aklat ng buhay. Pakinggan natin ang mga gawa, pamilyar po ito sa atin, 2:38. Acts 38, mga minamahal. Ang mga gawa ng Apostol, Kapitulo 2, versikulo 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Yung lahat minamahal na bautismuhan, magsabing praise the Lord. Yan. Sa pangalan na po natin pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan. Kapag ka nabautismuhan ka ng minamahal, pagbangon mo, kabilang ka na kaagad sa mga pinaging banal. At sabi ng Biblia, minamahal, automatic minamahal yung kaloob ng Espiritu Santo. At pag-ahon mo sa tubig, sabi ng Biblia, bagong nilalang born again Christian, minamahal. Yan po yung lahat ng uri ng kasalanan minamahal na ginawa mo, kung ano man ang nagawa mong kasalanan, yan po ay napatawad na po lahat. At ang araw na yan, minamahal, pagbangon mo sa tubig, yan din po ang oras at minuto na ang pangalan mo nakatala sa langit. Everybody say amen. Diyan po nagsimula, minamahal, ang ating pong panahon na ang pangalan po natin nakatala doon sa langit. Yung araw na ikaw ay mabautismuhan. Dahil yan ang araw, minamahal, na ikaw ay pinaging banal, at yan po, minamahal, ang araw na ipinagkaloob sa iyo ang Espiritu ng Panginoon, yan ang araw na ikaw ay pinatawad. Kaya ang araw na yan, mga kapatid, yan din po ang araw, minamahal, na ang pangalan po natin nakatala na po sa aklat ng buhay sa langit. Everybody say amen. Ngayon, minamahal, sabi ng Biblia, kapag ka nabautismo na po tayo sa pangalan po ng Malapinoon, ito na po ang magandang balita. Yan, Galatia, minamahal 3:27 hanggang sa talata pong 29. Dito po sa aklat ng Galatia 3, versikulo 27 hanggang 29. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Sa 28, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham.
at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Everybody say amen. Kaya po minamahal, ang napakaliwanag pa minamahal na sinasabi ng Bible. Kapag tayo minamahal, nabautismohan na po, ibini si Kristo, nakipagkaisa kay Kristo, naging binhi ni Abraham. At kung kayo anya binhi ni Abraham, kayo ay tagapagmana ng pangako. Sa makatuwid minamahal, ang pangalan natin nagniningning doon sa kalangitan. Everybody say amen. So yan po minamahal, ang katotohanan minamahal. Hindi kayang pasinungaling ng mga kapatid na sino man. Na kapag ka minamahal, tumanggap ka ng bautismo, ang timano minamahal, ang pangalan po natin nagniningning doon sa langit, sa aklat ng buhay po sa langit. Kaya tanggapin ng lahat mga kapatid na talagang sa ating po mga nagpabautismo sa pangalan po natin pinakamamahal na Pinoong Hesus Kristo, tayo po minamahal ang talagang nakakatiyak ng pangalan po natin nandoon na po sa aklat ng buhay sa langit. Everybody say amen. Napatawad, naging binhi ni Abraham, naging tagapagmana ng pangako. Purihin po ang ating mahal na Pinoon. Kaya sabi ng Biblia, kapag ka minamahal, nabilang ka doon sa mga pinatawad. Ano sabi ng Biblia minamahal sa mga awit, mga kapatid? 32:1 ng mga awit. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 32, versikulo 1, mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Pinoon. Amen. Sabi kanina minamahal, pagka tayo po inilubog sa tubig, mapatawad yung kasalanan. Kapag napatawad yung ating kasalanan, minamahal, maging binhi ni Abraham. Kaya nga pagka minamahal, naging binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Kaya ang tawag po sa atin ngayon mga kapatid, mga taong mapalad, sapagkat yung ating pagsalangsang natakpan, yung ating mga kasalanan minamahal, yan po ay hindi na po ibinilang ng Panginoon. Everybody say amen. Yan po yung pinakamagandang balita minamahal na biblical na sa panahong ito mga kapatid, tayo po ay tumanggap ng kapatawaran at ang tawag sa ating minamahal, tayo po ngayon ay naging mapalad. Bakit tinawag na mapalad minamahal yung tumanggap po ng kapatawaran? Kasi po alam niyo po minamahal, uulitin ko po, nung panahon minamahal, hindi pa man natin siyempre ang napakahaba na po ng panahon. Sabi nga minamahal ng mga scientist, ang panahon daw minamahal na lumipas mga kapatid, siguro aabot na daw ng estimate po ng mga scientists mga kapatid, o aabot na ng 15 billion na taon. So grabe ng tagal. Kaya nung araw, minamahal, may mga hindi po tumanggap ng kapatawaran ng araw, nung hindi pinatawad ng Diyos minamahal, ang mga anghel nung araw minamahal na hindi pinatawad, mga kapatid, ito po minamahal ay tinapon po sa impyerno. Mga kapatid, kaya basahin ko sa inyo minamahal ang 2:4 po ng 2 Pedro. Sabi po rito, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at ikinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Mga kapatid, nung araw, minamahal, yung mga hindi napatawad, mga anghel na nagkasala, hindi po pinatawad ng Diyos. At ang kanilang destinasyon, minamahal, mula noon hanggang sa kasalukuyang ito, sila po nandoon sa hukay ng kadiliman, apoy ng impyerno. Minamahal, mula noon hanggang ngayon, nandun po sila naghihirap. At ito po, minamahal ay, kumbaga sa isang bilanggo, mga kapatid, hindi pa po ito na nabigyan ng sentensya. Nakakulong ka, pero wala ka pang hatol. Ganun po yung nangyari sa mga anghel, minamahal. Nagkasala, ibinulid sa impyerno, inilaan sa araw po ng paghukom. Yung final judgment, mga kapatid, doon po sila minamahal, hahatulan na. At pag minamahal na hatulan na po sila mga kapatid, ito na yung tinatawag minamahal na hanggang sa walang hanggan. Ang anghel yan minamahal, ilalagay na doon sa tinatawag na lake of fire. Mga kapatid, kasama po ng mga tao minamahal na wala ang pangalan doon sa langit. Kaya nga po, tinawag na mapalad minamahal ang tumanggap ng bautismo sapagkat tayo po ay napatawad. Ang tawag sa atin mga mapalad. Kasi po yung mga anghel minamahal na nagkasala, hindi po napatawad, sila po ngayon ay naglalangoy-langoy sa impyerno. Ganun din po mga tao minamahal na, mga kapatid, namamatay at hindi po nakatanggap ng kapatawaran. Ang timano niyan, doon sila minamahal sa pinuntahan ng mga anghel na hindi po nagkaroon ng kapatawaran. Kaya mahirap minamahal mamatay na ikaw ay may dalansala. Masarap mamatay, minamahal, na gumagawa kang kalooban ng Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, minamahal,
Katulad kay Lazaro, na siya po minamahal nung mamatay, na gumagawa ng kalooban ng Diyos, mga kapatid, pag pikit niya po rito, pagdilat niya sa pangalawang buhay, nandiyan ang mga anghel, sinundo po siya papunta po ng langit. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya po minamahal ang buhay, mga kapatid, tanggapin po ng lahat. Ito ang kaganapan, magaganap pagdating po ng araw. Kasi biblikal, sabi ng Biblia, minamahal, ang salita ng Diyos hindi po pwede hindi pwedeng bubalik sa kanyang bibig na walang bunga. Magkakaroon lahat ito ng katuparan. Hindi pwedeng minamahal na isa man sa mga sinabi ng Bible na hindi mangyari. Kaya kung yung mga anghel minamahal mula noon hanggang ngayon, nandun sila naglalangoy sa impyerno. Mga kapatid, ganyan din po ang mga namamatay na hindi nakatanggap ng kapatawaran. Yung mga on the spot minamahal na namamatay, na hindi na patawad, mga kapatid, yan po yung mga siyempre, Diyos ang nakakaalam diyan po minamahal. Kasi po alam niyo po, mahabang panahon, ang mundo minamahal, ang mga bayan, lahat nandiyan ang mga mangaral. Kaso po ang mga tao minamahal, pinili po mga buhay na makamundo. O, kaya nga po minamahal tayo, minamahal na ang tawag sa atin mga kapatid, tayo po ay mga tinatawag na mapalad. Sapagkat alam natin minamahal na ngayon po, binhi na po tayo ni Abraham, tagapagmana, ayon sa pangako. Everybody say amen. Okay, sabi minamahal ang Lucas, mga kapatid, Lucas 10, 19 hanggang talata po ay 20. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 20. Narito, binigyan ko kayo ng pamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay sisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Everybody say amen. Ayun, mga minamahal. Naalala ko pa totoo ng ating beloved brother Hosto de Asis minamahal, taga Minalabak. Minamahal, ito pong ating kapatid minamahal, 2 times na ata minamahal nakagat po ng kobra. Alam niyo naman minamahal ang kobra, mga kapatid, talagang sabi nga minamahal, siguro wala pang 24 hours, mga kapatid. Mga minamahal, sabi ng kanyang kasama sa habang nandun sila sa palayan minamahal, naku, sabi niya, kobra yan. Talagang siguradong may kalalagyan kaya. Kaya sabi niya, dalhin na kita sa ospital para maagapan dahil saglit lang ang buhay mo dyan sa kobra na yan. Sa atin, habi ng ating kapatid binamahal, sabi niya, totoo ang Diyos ko. Hindi maniwala binamahal yung kanyang kasama. Kasi unbeliever. Alam niya minamahal, ang kobra talagang pampatay po yan, mga kapatid. Kaya pinilit niya ngayon, ang ating kapatid binamahal, sabi niya, hindi. Buhay ang Diyos ko. Hindi ako maano niyan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal sa Kristo. Yan. Kaya po minamahal ay talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Pinoon. Beloved brother Vicente Boadoy, kilala niyo po mga kapatid. Nakagat ng kobra, bagamat minamahal dinala sa morgue, talagang patay na pero nabuhay pa. Yan. Sabi ng Biblia minamahal, inyong yurakan ng mga asma alakdan sa ibabaw ng kapangyarihan ng kaaway. Minamahal. Kaya makita nyo dito, minamahal, lahat ng uri ng himala. Makita natin yan sa television, sa mga radyo, mga patutuo minamahal, iba't ibang patutuo ng mga kapatiran. Lahat medyo, sabi nga minamahal, kung talagang kwento lang, mahirap pong paniwalaan. Kaso nga lang minamahal talagang dito, nagaganap yung mga himala. Kapag nakakita ka ng himala, minamahal, ganyan kumbaga minamahal talagang mga, sabihin, yung mga major testimony, minamahal, marinig mo mga talagang patutuo na grabe pong himala. Mangilabot ka. Saka yung kagalakan mo minamahal talagang grabe. Isipin mo talaga minamahal talaga ang Diyos dito talagang totoo. Everybody say amen. Magagala ka minamahal. Pero sabi ng mga Pinoon, huwag kayong magalak dyan. Ang magalak kayo, ang pangalan nyo nakasulat na sa langit. Everybody say amen. O dahil pag wala sa langit ang pangalan mo, sabi ng mga Pinoon, mga kapatid, lalangoy ka doon sa tinatawag ng lake of fire. Yan, kaya sabi ko minamahal, na talaga matutuwa ka, minamahal. Kaya di ba, minamahal, halimbawa, nagkaroon ka ng sakit, halimbawa, nagkaroon ka ng mabigat na sakit, na gumaling ka. Abay, pag talagang nagpatutuo ka, grabe yung kagalakan mo. Minamahal, hindi talaga grabe. Iiyak ka,
grabe ang tuwan-tuwa ka, yung ano mo, mangingilabot ka, sobrang kagalakan mo sa malapi noon. Mga kapatid, pero sabi ng malapi noon, huwag kayong masyadong magalak dyan. Ang tunay na kagalakan na ang pangalan mo, natitiyak mo na nakasulat doon sa langit. Everybody say amen. Patunay na kapag nakasulat ang pangalan mo doon sa langit, ikaw ay tumanggap ng kapatawaran. Everybody say amen. Yun po, minamahal, yung magandang balita. Kaya nga po, minamahal, sabi kanina, minamahal, o hindi papasok doon ang anumang bagay. Mga sinungaling, mga karumal-dumal, hindi pwedeng pumasok sa langit. Ang tanging papasok sa langit, minamahal, kundi yung lamang nakasulat sa aklat ng buhay sa langit, ang kanilang mga pangalan. O, kaya po, minamahal, ngayon, yan po yung patunay, minamahal, yan po mga kapatid. Ngayon po, minamahal, ito na po. Ang pangalan po natin minamahal sa kasalukuyan, tanggapin po ng lahat nasa langit na po. Yan, ngunyan, mga kapatid, ito po. May panganib. Yan, doon tayo sa panganib minamahal. Kasi po, siyempre minamahal, pagka sinabi mo yung pangalan po natin nasa langit na po, ligtas na ako. O, totoo naman mga minamahal, di ba? Pag nasa langit ang pangalan mo, ang timano, ang kaligtasan, hawak mo na. Everybody say amen. Tanggapin ng lahat, ang kaligtasan hawak mo na. Pero, sabi ko, minamahal, mayroon po itong panganib. Doon tayo sa panganib, minamahal, para maunawaan natin, minamahal na mayroon palang panganib pa rin sa paglilingkod. Mga minabagamat, ang pangalan natin nasa langit na po, pero mayroon pala itong tinatawag na panganib. Ano yung panganib, minamahal? Pakinggan natin ang sinabi po ng Exodo, minamahal, 32, 30 hanggang talatang 33. Dito po sa Exodo Kapitulo 32, versikulo 30 hanggang 33. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ni Moises sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. At ngayoy sasampahin ko ang Panginoon, marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. 31. At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, O ang bayang ito'y nagkasala ng malaking kasalanan, at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Gayon may ngayon kung iyong ipapatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi ay aalisin mo ako, isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na isinulat mo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aklat, sa aking aklat. Amen. Everybody say amen. Yan po minamahal yung panganib na sinasabi. Mga kapatid, ang mga Israelita minamahal noong araw, sila po minamahal ay tumanggap ng bautismo. Yan, nakatala na ang kanilang pangalan doon sa langit, mga minamahal. Nagniningning ang kanilang pangalan po sa langit, minamahal. Ngayon, sa kanilang paglalakbay, mga kapatid, minamahal, ito po yung ipinakita nila sa ating pinakamamahal na Pinoon. Una, katigasan ng ulo. Yan. Pag matigas ang ulo mo, may kalalagyan ka. Pangalawa, mapag-upasala. Mareklamo. Yan. Pag mareklamo ka, isa ka rin doon, mga minamahal. Ngayon po, ang pangatlo, minamahal, yan, yung una, yung katigasan ng ulo, nandiyan po yun minamahal sa Exodo 33:5. Ngayon po, ang pangalawang minamahal, sila po minamahal mga mapag-upasala. Yan. Nasa 11 po yun ng minamahal ng mga bilang. At ito pong pinakamatindi sa aklat minamahal ng Jeremias 7:24. Ito pa, minamahal yung naging buhay nila. Basahin ko muna ito sa inyo mga kapatid. 7:24 po minamahal ng Jeremias. Sabi po rito mga kapatid, kung ano ang bakit umabot sa sukdulan minamahal ang galit ng ating malapinoon sa mga Israelita po nung araw. Sabi po rito mga kapatid, ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang mga puso at nagsiyaob paurong at hindi pasulong. Patras minamahal yung kanilang paglilingkod. Ay sa Biblia minamahal dapat diretso lang. Wala kang dapat, hindi ka pwedeng lumingon sa kaliwa, hindi ka pwedeng lumingon sa kanan. Sila po yung mga paurong na Kristiyano, mga kapatid. Ang pinakamabigat nilang ginawa, minamahal, bukod sa matigas ang ulo, mareklamo, minamahal, mga kapatid,
ang pinakamabigat dito, sila po ay gumawa pa ng Diyos-Diyusan at kanilang sinamba. Kaya sabi, nang makita na ni Moses, minamahal, ang bigat ng kasalanan po ng bayan, siya po ay umakyat na po ng bundok. Pag-akyat na ng bundok, tinawag niya at kinausap niya ang mahal na Pinoon. Kaya sabi niya, mahal na Panginoon, ang bayan nagkasala. Pero kung hindi mo ito patawarin, alisin mo na lang yung pangalan ko nakasulat sa langit. Para sama na kami. Ayun. Kaya sabi ng mahal na Pinoon, mga kapatid, yung nagkasala sa akin, siya kung aalisin sa aking aklat. O makita niyo po dito mga kapatid na talagang ang pagpapabaya maging mitsa po yan ng ikakapahamak. Everybody say amen. Ang pabayang Kristiyano minamahal, ang mareklamong Kristiyano mga kapatid, yan po diyan po nagmumula ang kapahamakan. Masasayang ang paglilingkod mo. Kaya yung mga paalala minamahal ng Biblia. Kaya po, ang history po ng Biblia minamahal, magiging halimbawa po ito sa bawat Kristiyano na nabubuhay ngayon. Dahil kung ano po ang mga pangyayari noon, yan po inilalarawan natin ngayon mga kapatid, sapagkat kung sila po inapahamak dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang pag-atras sa paglilingkod, kasi may Kristiyano naman na ang nasunod sarili, hindi ang mahal na Panginoon. Yan ang malaking pagkakamali. Ay kapag kawais kang Kristiyano minamahal, pag anong aral na pakinggan mo, sundin mo. Mga kapatid, wag ka ng mga tuwiran. Dahil ang katuwiran minamahal minsan, pagka nagkamali ka sa katuwiran, sabi nga ng, asan ba yun? Sa Kawikaan 14:12, minamahal, may daan na tila matuwid sa tao, ang dulo niyon mga daan ng kapahamakan. Yun ang nangyari sa mga Israelita, mga kapatid. Kaya po sila po minamahal, papunta na ng langit. Sa lupang pangako, papunta na doon. Bukod sa lupang pangako, may langit pa. Tagapagmana ng pangako kay amang Abraham. Mga kapatid, pero hindi po nila kinamtan. Bakit? Sila po ay mga mareklamong pag-upasala. Bago minamahal nakarating doon sa lupang pangako, minamahal, yung milyon na lumabas doon sa Ehipto, 2 tao lang natira. At ang nagpatuloy doon minamahal, yung mga 19 mula yung yung mga pinanganak sa paglalakbay. Pero yung 20 taon patanda, lahat po yan namatay, 2 lang natira doon. Dahil sa pagreklamo. Kaya ang mareklamong Kristiyano ay hindi masunurin minamahal, talagang kapahamakan po ang naghahantay. Kaya nga po minamahal sa ating pong paglilingkod, napakapalad natin minamahal, mayroon pong propeta na nagturo ng buong katotohanan. Buong minamahal. Wala po rito minamahal na sinantabi ang mga pastor. Mga kapatid, na talagang dapat malaman ng lahat kung ano ang dapat gawin. Tinuro. Pero minamahal, naalala ko yung isang na may lumapit sa akin, isang pigsiran ako ng isang sikta. Sabi niya, nagtuturo pala kayo ng mga ganyan. Ay, paano kung may sakit? Sabi niya, yung isang kapatiran, baka atakihin sa puso. Sabi niya, minamahal. Sabi ko dito sa amin, pinapagaling ang may sakit . Everybody say amen. Dahil pag nandun ka sa kalooban ng malapinoon, minamahal, pagka talagang wala kang tinatagong kasalanan, ang sakit parang lang yan, minamahal . Parang nagdahilan lang. Ganun po yung sa buhay po natin mga Kristiyano, mga kapatid. Pero pag may kasalanan kang tinatago, ang sakit tumatagal. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Pinoong sa Kristo. Praise the Lord. O kaya nga po minamahal, sa katitigas ng kanilang ulo, minamahal, sila po minamahal ay pagpasok minamahal, dating nila doon sa malapit na sa lupang pangako, ang natira sa kanila, 2 tao. Lahat nabuwal doon sa ilang. Ang mga tao, minamahal. Yung pangalan po nila, nabura sa langit, matay pa doon sa ilang. Sayang po ng paglilingkod. Kaya kung bumilang ka na ngayon, 10, 20 taon, or higit pa, minamahal. Sabi ko, minamahal, nandito ka na lang naman, pagyamanin mo na. Everybody say amen. O, di ba? Abay, pagka minamahal, pagka sinundan mo yung mga Kristiyanong laging tulog, palakwento, ay mainggit ka doon sa Kristiyano minamahal na laging nakatutok ang pakinig doon sa patotoo, sa pangangaral, at ginagawa yung kalooban ng Diyos. Doon mo ka mainggit. Pag nainggit ka dyan, siguradong langit ka.
Pero pag doon kami minamahal, nakikisama sa mga, hindi ba, sa loob kasi ng iglesia minamahal, biblical po yun, mayroong mga tinatawag ng pansiran damo. Yan, padala ng kaaway. Ang purpose niyan minamahal, mga kapatid, para maghikayat po yun minamahal ang mga papunta sa impyerno. Kaya dapat maging matalino ka na Kristiyano. Anong dapat kainggitan mo sa loob? Yung mga mainit na Kristiyano. Huwag kang mainggit dun sa mga parang walang bali, wala ang parang ang pagsamba parang profession lang. Ay, sasamba ko kasi araw ng linggo. Pero hindi mo inaalam kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba. Everybody say amen. Yan. Ang wise na Kristiyano minamahal, inaalam mo kung bakit ka nandito. Yan ang ibig sabihin minamahal. Kaya nga po, sabi ng Biblia minamahal, napahamak. Yung mga tao, mga kapatid, sila po minamahal, nagsilakad ng paurong, hindi pa sulong. May sariling katwiran yung mga tao. Kaya may mga rason, may iba't ibang rason minamahal yung mga tao. O isipin nyo, sabi ni Marpin, dadalhin ko kayo sa binubukaran ng pulot at gatas. Ang ibig sabihin pulot at gatas, minamahal, lugar na napakayaman. Wala ka nang hanapin doon, minamahal. O di ba, yung mga nakarating ng Israel, mga kapatid, o di ba, yung mga nakapunta doon, mga kapatid, yung mga nakapasok doon sa lupang pangako, minamahal, gaano kasarap ang buhay nila doon. Binubukala ng pulot at gatas, kayamanan nandoon. O kaya po minamahal yan po. Kaya sabi ng mga pastor, minamahal, pagka sinundan mo ang kalooban ng Diyos, minamahal, ang iglesang ito hindi pahirap, kundi payaman. Everybody say amen. Yan ang katotohanan, minamahal. Ay, pero pagka minamahal, hindi ka gumagawa ng kalooban ng mga Pinoon, mga kapatid, siyempre po, ay alam mo na ang ibig sabihin ko. Palakpakan natin na malakas, mga kapatid, ang ating mga Kristo. Ngayon, ang wise na Kristiyano, katulad sa ginawa minamahal ni Apostol Pablo. Pakinggan naman natin kung anong ginawa ni Apostol Pablo, paano siya naging matagumpay na Kristiyano. Ito ang magandang huwaran. Ikalawang Timoteo, minamahal, 2 Timothy 4:7-8. Ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 8. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Sa 8. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon sa tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Palakpakan natin na malakas sa ating Pinoon, Kristo Kristo. O yan minamahal, sabi ni Apostol Pablo, nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Ibig sabihin minamahal noon, mga kapatid, iningatan niya ang tipan ng Diyos, mga minamahal. Nandun yung kabanalan. O di ba, mga kapatid, pag-obserba kayo kapag nakaranas kayo maging maligamgam na Kristiyano. Dito banal ka sa pananamit. Pagdating sa bahay mo, na mag-isa ka na lang, sabi ko minamahal, diyan mo makikita kung ano ang paging Kristiyano mo. Hindi mo yun makita dito sa loob ng bahay-sambahan ang paging tunay mong Kristiyano. Makita mo yan pag nandoon ka na sa private life mo. Everybody say amen. Diyan mo makita yan sa tunay na nandiyan ka na sa pamilya mo. Diyan mo makita ang tunay na paging Kristiyano mo. Mga kapatid, kung iniingatan mo ang kabanalan, iniingatan mo ang dila mo, iniingatan mo minamahal yung pagkipagtipan po natin sa mahal na Panginoon, ganun po yun, mga kapatid. Diyan mo malalaman. Dito hindi mo malalaman ang paging tunay na Kristiyano. Doon sa pribado mong buhay, pakipagsalamuha mo sa kapwa-tao. Doon mo makikita minamahal, may pagmalaki mo. Ay, totoo pala, ay ganito na pala ako. O yun mga minamahal, mga kapatid. Everybody say amen. Yun, kaya sabi ni Pablo minamahal, Apostol Pablo, nakipagbaka ng mabuting iningatan ko ang aking takbo. Iningatan ko yung aking panampalataya. O ngayon lang niya, sabi niya, dahil perfect, yung ganyang ginawa. Ay sabi nga, ngayon, buhat ngayon, nakataan na sa akin yung putong na ibibigay sa akin ng Panginoon. Hindi lamang niya sa akin, pati niya sa kanila na naghahanga din ng kanyang pagpakita. Ibig sabihin, minamahal, kung sundan po natin yapak ni Apostol Pablo, minamahal kung anong kanyang tatanggapin na putong, ganun din po sa ating po mga narito ngayon. Everybody say amen. O kaya ang Kristiyano minamahal, sabi ng mga pastor, mga kapatid, talagang dapat minamahal ang paglilingkod, mga kapatid, bigyan natin ito talaga ng tunay na kahulugan.
Sapagkat minamahal, siyempre po, sabi ng Bible, individual ang kaligtasan. Mga kapatid, bawat isa magsusulit sa malapinoon. Bawat isa ating minamahal, magtatrabaho ng ating pong kaligtasan. Kaya nga po minamahal, sabi ng Biblia, ang araw ng bukas, hindi iyo. Ngayon ang araw ng ngayon ang kaligtasan, pero pag araw ng bukas, hindi na. Ibig sabihin ko mga kapatid, halimbawa ngayon, hindi ka pa matapat. Minamahal, natigo ka bukas, wala kang kaligtasan. Kaya po minamahal sa Biblia, kung alam mo ang dapat mong gawin ngayon, salita ng Diyos, gawin mo na. Dahil ang bukas hindi mo hawak. Ibig sabihin hindi natin hawak ang buhay natin mga kapatid. Kaya nga po ang aral po ito mga kapatid na magiging gabay po ito sa atin. Minamahal, pagningasin po natin ang ating pangalan sa langit sapagkat ang pangalan ito minamahal, mayroon po itong panganib. Baka matulad tayo doon sa mga Israelita na isang araw minamahal, mga kapatid, ay talaga naman minamahal na hindi po nila pinakinabangan ang lahat ng pagpapala na dapat sana ay kanila. Last verse, mga minamahal, pakibasa po ang Hebreo. 4:1 hanggang 2. 4:1 hanggang 2 ng Hebreo. Praise the Lord. Sa may bandang dulo na po. Malapit sa Revelation. Dito po sa aklat ng Hebreo 4, versikulo 1. Mga takot nga kayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. 2. 2. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. 3. Okay na. Okay na. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas minamahal ng ating Pinoon, Hesus Kristo. O, di ba minamahal? Mga kapatid, ano sabi niya minamahal? Sabi, napakaliwanag po yun. Mga takot nga kayo, tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sino man sa inyo, sakaling sino man sa inyo ay matulad sa di nangakaabot niyaon, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Yan po, minamahal, walang kalakip na pananampalataya ang mga nakarinig. Ang ibig sabihin, minamahal, ng panampalataya, mga kapatid, kasi po, napakinggan nila, hindi po nila ng panampalataya. Ano ho ba yung panampalataya, mga kapatid? Yan po yung bigyan natin ng kaunti lang, maiksi lang po, minamahal. Kasi maaga pa naman, minamahal. Ngayon po, ano ho ba ang panampalataya? Yung ibig sabihin ng panampalataya, mga kapatid, ito po yung ibig sabihin ng panampalataya, yung panampalatayang may kalakip na gawa. Yan, yun po yung Santiago 2:14. Kapag ka minamahal, ang panampalataya mo walang kalakip na gawa, hindi ka kayang iligtas ang panampalataya mo. Okay, kailangan talaga minamahal gumawa. Kaya po, sa paglilingkod minamahal, mga kapatid, yan po ang ating paalala. Minamahal, paalala po ng ating Pinoon, mga takot po tayo dahil bukas pa po ang langit. Kumbaga, sino man minamahal, baka nakabukas ang langit sa atin. Lahat nagagawa ng kalooban ng Diyos. Sabi ng Apostol Pablo, hindi lang ako, kundi pati tayo na mga naghahantay sa kanyang pagpaparito. Kaya purihin po, minamahal ang ating mapagpalang Diyos sa buhay. Ang kabutihan ng Diyos, minamahal, yan po ay laging sumasa atin. At lagi natin tatandaan, minamahal, ang mga paalalang ito, maging gabay po sa ating paglilingkod na dapat minamahal, pagningasin po natin ang ating paglilingkod dahil sabi ng Biblia, magalak tayo sapagkat ngayon pong panahong ito, ang pangalan po natin minamahal, nagniningin doon sa aklat ng buhay sa sangkalangitan. Purihin po ang Diyos, minamahal. Tayo po muna umawit po sa ating pinakamamahal na Pinoong Hesus Kristo, mga kapatid. At habang tayo po minamahal umawit sa ating mahal na Pinoong kung ano mga ating mga pagkukulang sa ating dakilang Diyos, minamahal, ang Diyos po ay mabuti, minamahal, handang magpatawad at yan po ay mga paraan lamang, mga aral upang ipaalala sa atin kung tayo po may pagkakamali upang maituwid po natin ang mga baluktot na landas sa ating pong pinagdadaanan. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Praise the Lord. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay, mula sa aking pagmulat, hanggang sa pag-ibig, awitin
ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin mo ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, hallelujah, siyang gabay sa kasakitan. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa gitna ng kanin, Bagamat kami minsan nagkukulang, ika'y aking kaibig. salamat, mahal na Panginoon, sa iyong mga salita. Diyos aking Ama, Naging gabay sa amin, mahal na Panginoon. sa kabutihan ng Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, mahal. Ika'y tapat sa habang buhay, Maraming salamat sa katapatan mo, mahal na Panginoon, sa amin mo. ika'y mabuti Bagamat kami mahirap, magpakailanman, nagkukulang, nagkakamali, mahal na Panginoon. ako'y nabubuhay. Awitin Sumalit tayo sa iyong ko kabutihan. ang kabutihan Mahal na ng mo. Diyos. Ika'y tapat sa habang Hallelujah. ika'y mabuting magpakailanman, Minsan minamahal tayo, hindi naging tapat sa mahal na Panginoon. hanggat Ang Diyos ay laging tapat. Hallelujah. awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat Wala kang katulad, ako'y nabubuhay.
Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Mga kapatid, kung nakaupo ka man, nakatayo, nakaluhod, minamahal, sa mga pagkakataon itong minamahal, tayo po isang-masamang malalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tao, minamahal, mahina, nagkukulang, nagkakamali. Walang perpekto po sa ating minamahal. Subalit, minamahal, ang mga kulang na minamahal, kapag tayo nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon po, minamahal, ay pinupunan ng Diyos. Minamahal, kung tayo may nagkulang, yan po minamahal ay pinapatawad po tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating po mga pagpapakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya bilang tao minamahal, minsan tayo hindi naging tapat. Bilang tao minsan, mga minamahal, marami talaga tayong pagkukulang, mga kahinaan. Subalit minamahal, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga paalala po ng banal na kasulatan, minamahal, mga minamahal, ang delikadong bagay ang mawala ang pangalan natin sa aklat ng buhay sa langit. Ang pagpapabaya ng isang Kristiyano, minamahal. Kaya naman sa pagkakataon ito, mga kapatid, tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po, minamahal mga kapatid, iunat po natin mga kamay. Kung ano man natin dalangin sa ating mahal na Panginoon, ipaabot natin sa Diyos, mga minamahal. Bukas po ang langit sa ating minamahal ng mga narito, mga kapatid. Mapagpala namin, Ama, aming pinakamamahal na Panginoon. Dakilang Diyos, gabing ito, mahal na Panginoon, kami muli nagpapasalamat sa pamamagitan po ng banal mong salita, mga paalala mo sa amin, mahal na Panginoon. At alam namin, Ama, bilang tao, kami mahina, nagkukulang, nagkakamali. Mahal na Panginoon, hallelujah. Minsan, mahal na Panginoon, kami mabibig, hindi po namin napipigilan. Minsan, mahal na Panginoon, marami kaming bagay na hindi po namin nagagawa alinsunod sa kalooban mo. Kaya naman, Ama, sa pamamagitan po ng banal mong salita at paalala mo sa amin, mahal na Panginoon. Kami kahabagan mo, tulungan niyo po. Mahal na Panginoon, bawat isa, mahal na Panginoon, huwaran namin, mahal na Panginoon, si Apostol Pablo, na lumakad, mahal na Panginoon, iningatan ang panampalataya, mahal na Panginoon, hanggang sa yung makarating na sa piling mo, mahal na Panginoon. Panghawakan mo rin kami, Ama, na habang, mahal na Panginoon, lumalapit ang pagbabalik mo, mahal na Panginoon, malapit ang pagbabalik mo, Ama, bigyan mo kaming matatag na panampalataya at matibay, mahal na Panginoon, na masumpungan mo kami, maabot namin ang pamantayang pusukatan ng panampalataya na maging kalugod-gulod kami sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga kapatid po namin narito, sa lahat ng magpapatuloy, bigyan mo kami ng kagalakan sa gawa ng matungkulin, mga inatang mo sa aming balikat, mahal na Panginoon, maging sa mga kapatid po namin na ginagamit para po malapit po ng banal na iglesia, mga ginagawang chapel sa lugar po, mahal na Panginoon, ikaw pong magbalik sa kanila mga bukas sa palad sa pagbibigay, mahal ikaw pong magpala sa kanila, mahal na hindi po sila sawa na tumulong, pagpalain mo sila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pangunahan niyo po ang dakong ito at sa pangunat ng mga propeta ay mga pastor, amin po inangkin ang katugulan na ayong panalangin in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, ipatong po natin ating kalawang kamay po natin sa mga sakit karamdaman. Sawayin po natin sa pangalan po ng manapin. Tulad po ng ating ginagawa, minamahal, ang kailangan lang po dyan ay panampalataya sapagkat minamahal ang Diyos po ay buhay mabuti at tunay po minamahal na siya po ay makapangyarihan sa lahat. Kaya naman minamahal, habang nakapatong muli makalawang kamay sa mga sakit karamdaman, sawayin po natin sa pangalan po ng manapin ng Kristo. Mga minamahal, muli tayo manalangin, mga kapatid. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Jesus. Dalangin mga pastor, manapin muli, manapin sa gabing ito, Ama, habang muli ang mga anak mo nakapatong makalawang kamay na sa mga sakit karamdaman, sinasaway po ng lahat ng ito, mula sa iba't ibang uring karamdaman, malapino, mula sa sakit sa atay, sakit sa abdo, sakit sa baga, malapino, leukemia, arthritis, mayuma, malapino, all kind of diseases. Be healed in the mighty name of Jesus. Cast out, in Jesus' name. Lumayas ka sa iyong mga out in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, taga Nazareth, cast out, in Jesus' name. In Jesus' name, pride of life, cast out. In Jesus' name, hadlang sa mga pagpapalang darating ka sa out. In Jesus' name, cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating malapit, minamahal, at tumalong po tayo at be shout. Hallelujah. Praise the Lord. Malakas sa tinig, minamahal mula sa ating po mga labi, at tinapong angkin at hiling na Diyos. Tanggap natin mga kapatid. Sabay-sabay po tayo minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating malapit, minamahal, at po ng kapurihan. Pasalamat po sa ating pinakamamalapit. Ito po lamang tayo makabalik po sa mga upuan at narito po ang ating beloved brother Jenny para po sa ating pong announcement. I'm beloved co-preached po by Jenny. Purihin po ang ating malapit doon.